Pinay OFW na overstaying po sa bansang Jordan nagpasaklolo na sa Punto Asintado reload. Nais na niya kasing makauwi na ng Pilipinas. Ang problema ay inireklamo siya ng kanyang amo at ayaw ibigay ang kanya pong mga dokumento, releasing documents, at ang pinakaimportante dito, passport. Aminado ang Pinay na matapos niya makuha ng kanyang huling sweldo, agad siyang lumipat ng pinapasukan. Nako. Pero ngayon, kinakabahan na siyang mahuli ng mga pulis doon at diretsong ikulong dahil sa kawalan ng lehitimong dokumento. Narito ang report. Uuwi po ako, ayaw ko pong makulong. Wala naman po akong ginawang masama eh. Tapos po ako sa kontrata ko. Yan ang panawagan at pakiusap sa Punto Asintado Reload ni alias Fe na masukang manikurista sa isang parlor sa bansang Jordan. December 2023 na matapos ang 2 taong kontrata ni Fe sa kanyang amo. Pero aminado si Fe na matapos makuha ang sahod sa amo, hindi na siya nagpakita rito ng ilang buwan. Agad kasi siyang lumipat sa ibang salon na nag-alok ng mas malaking sahod. Dahil naman dito, hindi binigay ng kanyang employer ang kanyang passport at release paper. Kinasuhan din siya ng amo ng runaway case. Walang nagawa si Fe kundi manatili at magtago sa Jordan. Ngunit araw-araw nangangamba siyang madampot at mahuli ng mga pulis sa dahilang expired na din ang ikama o ang residency card niya upang manatili sa bansang Jordan. Kaya naman itong Lunes, humingi na siya ng saklolo sa Punto Asintado Reload. Kagad namang inilapit ng ating team ang problema ni Fe sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration na agad nakipag-ugnayan sa Philippine Overseas Labor Office sa Jordan. Ayaw po makipag-cooperate sa amin. Paano yun? Surrender na sa police para dumana siya sa deportation procedure. Nasaan siya ngayon? Nagtatago? Nasa labas pa sir, ayaw makipag-cooperate. Akala namin susurrender na pupunta na kahapon. Sa pamamagitan ng video call, kinausap din ni OWA Administrator Arnel Ignacio si Fe. Paano ka napunta sa salon? Ang pinasok mo dyan household service worker. Opo, pero alam po ng agency ko po, sir. Alam ng agency mo pero hindi alam ng MWO. Correct? Opo, yan. Hindi may violation ka. Dahil sa patong-patong na violation ni Fe sa bansang Jordan, pinayuhan siya ng OWA na mag-report sa tanggapan ng Polo OWA sa Jordan upang maaksyonan at maayos ang kanyang problema. Wala kang ikama, nagtatago ka. Pag nahuli ka ng pulis yan, 100% diretso kang kulungan. Yun ba ang gusto mong antayin? Pero kung kasama ka na namin, at least naaayos na natin. Umuwi ka, hanap ka natin ng trabaho ulit. Sige, bukas po yan. Naliligtit mo po yung mga gamit po ngayon. Salamat naman. Sumunod ka na lang, matutulungan ka namin. Para sa kapakanan mo, ang sinasabi ko. So kung nakakita na dito, nakikiusap pa ako na tulungan ka namin. Parang gulo naman ito. Pwede bang tulungan ka namin? Ano ba naman yan? Ba? Parang ako nakikiusap, pwede ba tulungan ka namin? Ano ba yun? Parang ano ba? Napapanood tayo ni Congressman Erwin, baka matawa pa yun. Pagkatapos ng pag-uusap, ay kaagad na nagtungo si Fe sa tanggapan ng Polo OWA. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na siya ng ahensya sa Jordan. Sa pagtulong kasi, lagi naman may dalawang mukha yan eh. Lagi, ang totoo, di ba? Lagi yung sinabi mo o kaya yung sinabi ng kabila. Pero bottom line is we have to start sa totoo. And then we will know what to do. Gaya nito, dami niyang violation. Pero ang gusto niya masunod, yung paraan niya. Maawa man tayo, pumasok man ng emosyon, hindi makakatulong yun. We have to learn how to respect the laws of other lands. Huwag kayong mawawala sa original mong plano. Ang plano mo kaya ka ng ibang bansa para sa pamilya mo o para sa sarili mo. Gawin mo yung trabaho mo, mag-focus ka sa iyong pangarap, and ano yan, aandar ng mahusay yan. Okay, sige. At sana'y makauwi na ang ating pong kababayang Pilipina. Tinulungan kaagad yan ng DMW
sa pamamagitan po ng ating programa Nagtulungan Tayo. Tayo na makikiusap na tulungan natin siya. Ito talaga si Secretary Ardel Ignacio, Administrator. Sir, good morning. Good morning po, Administrator. Good morning. Arnel. Good morning. Yes, sir. Opo. Yeah. Good morning dito. Alas 4 pala ng umaga. Uy, nasaan po kayo? Nasa Germany? Bani ako. Okay, kumusta po dyan? Malamig ngayon dyan, sir. Okay, yes, so... napakalamig. Ano na pong action doon sa kababayan natin Pilipina na nasa Jordan, sir? Makakauwi na ba talaga? Si Marife ito. Yes, she has to, as we found out, kasi nga, ang dami-dami niyang violations. Okay. So, para maproseso yung kanyang pag-uwi, kailangan niya munang pagbayaran, kumbaga, daanan yung tamang proseso para makakuha na kami ng kanyang exit visa. Kasi nga, nagtago siya eh. And lumipat ng ibang trabaho. So, nag-aalala sila kung ikukulong. She has to go through that process. Ito naman, hindi yung naman proseso? Ano po yung proseso dito, sir? Kailangan niyang inaantay lang natin kung ano nga yung isusunod, irerekomenda. Kasi ang dadaanan diyan, kadalasan diyan, ikukulong sandali. Para bang detain. Naka-detain kasi ang picture natin lagi kasi ng kulungan niya, kulungan sa Pilipinas. Hindi naman ganun doon. So ikukulong mo na siya pansamantala, pagkatapos siya makakauwi na. Parang ganun. Kailangan niya ng daanan yun. Assurance lang, sir, na safe, ligtas, at makakauwi ka agad. Mas safe ito. Yun na yun. Mas safe ito kaysa siya ay gagala-gala nang wala siyang tamang papers, wala siyang ikama. Sigurado yun. Yun ang delikado. Yun ang delikado kasi completely illegal siya eh. Nagko-cooperate naman po siya, Administrator? Finally nag-cooperate kasi yun din ang mahirap. Ang dami niya yatang pinakikinggan na nagpapayo ng mali. And kadalasan itong nagiging sanhi kaya lalo napapahamak yung mga OFWs natin kasi merong mga umaamuyong doon sa lugar ng Jordan. Tinuturuan siya ng mali. Alam niyo naman, iba ang batas doon. Kailangan sumunod tayo kasi lalo tayo mapapahamak. Sige, payo na lang po, Administrator, sa mga kababayan natin, lalo na yung mga patapos ng kontrata sa kanilang trabaho dyan, lalo na sa Middle East. Go ahead po. Oo, sa mga kababayan nating OFWs, ang unang-una, kailangan conscious tayo kung ano ang batas dyan, kung saan mang bansa kayo naroon. And kung kayo ay may mga pagdududa, huwag kayong nagtatanong doon sa kapwa ninyo na may duda rin kasi mas malamang sa hindi, mapapahama kayo. Magtanong kayo sa MWO or ang OWA o ang DFA. Tanungin nyo kung ano dapat yung gawin. Kadalasan naman, sir, alam naman din talaga nila yung gagawin pero talagang pipili mag-violate. You must always remember, wala kayo sa inyong bansa. Dito sa Pilipinas kasi pwede kang nakikiusap. Mas marami ang mga bansa na hindi mo pwedeng gawin yan. It can get you into deeper trouble. It's best just to follow the law. Thank you po. OWA Administrator Arnel Ignacio, magandang umaga po dyan sa Germany. Ingat po.